Dalawa po kaagad na matitinding aksyon at direktiba ni Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highway. Talagang pinagkakatiwalaan ito ni Pangulong Marcos Jr. Alam niyo yung unang ginawa niya, pinag-courtesy resignation ng lahat ng opisyal ng Department of Public Works and Highway mula sa Undersecretary, Assistant Secretary, mga Direktor at District Engineer. Lahat pinag-resign. Pangalawa, dun po sa formal turnover kahapon, okay, ang ginawa niya kaagad, kanyang ipinatigil ang naunang kautusan ng umalis na sekretary na si Manuel Bunuan ang investigasyon tungkol sa anomalya sa mga ghost project nga po at substandard. Naniniwala po kasi si Secretary Dizon, baliwala yung investigasyong inuutos ni Bunuan. Mali daw yun. Dahil sila-sila ang posibleng magtakipan. Dahil sila-sila rin ang sabi. So hindi sang-ayon si Secretary Dizon na ang Public Works ay gumawa ng investigasyon para sa kanilang mga tauhan at kasamahan dahil hindi anya kapanipaniwala ang magiging resulta niya. So para pong pinagsasampal kaliwat kanan si Bunuan. Bago kasi nag-resign si Bunuan, nag-utos ng investigasyon sa mga district engineer, director at lahat tungkol sa project. Sila nga yung inaakusahan eh. Paano naman magre-report ng totoo? Itong si former Secretary Bunuan, hanggang ngayon naniniwala pa sa report ng kanyang mga tauhan. Kaya nga nagkasabit-sabit. Kasi hindi siya nag-i-inspeksyon sa lahat ng mga project. Naniniwala lang siya sa mga report ng mga district engineer and director na puro pambobola lang. Hindi naman totoong may project, hindi naman totoong binabantay nila. At may ghost project nga. Nung madiscover ng Pangulo, kahit hindi siya makapaniwala na bakit tayo binabahay napakalaking pera, 545.6 billion, halos mahigit na kalahating trilyon ang ginamit sa loob lang ng maiksing panahon. Tapos binaha. So nakita yon. Nung mag-inspeksyon, walang project, palpak ang project. Tapos ngayon si Bunuan nag-utos pa ng investigasyon. Paano magsasabi ng totoo yung mga taong yan? Kaya tama lang po yung dalawang hakbang na ginawa kaagad-agad ni Secretary Dizon. Talagang tamang-tama ang pagkakahugot dito ni Pangulong Marcos na ilagay sa Department of Public Works and Highway. Dahil ang order ng Pangulo, isa sa mga order, Secretary Vince Dizon, Secretary Dizon, linisin mo ang Department of Public Works and Highway. So ayun ang kanyang ginawa. Resignation, pinag-i-resign ng mga opisyal, at ipinatigil ang sariling investigasyon. At ipapaubaya na lang sa Independent Commission na binuo ng Pangulo. Dahil marami ng ebidensya, marami ng picture at video at mga pangalan ang hawak ng Office of the President. Formalidad na lang halos ang Independent Commission. Kung ano yung nakalap at tinanggap sa sumbong sa Pangulo at ebidensya ng Pangulo sa kanyang personal na inspection sa mga iba-ibang mga project, yun na yung ebidensyang ihaharap laban sa politiko, kontraktor at taga-DPWS at iba pang sangkot sa nakawan sa pondo ng taong bayan. So, Secretary Dizon, alam nyo, kilala ko po ito. Ito ay naging active din sa nakarang administrasyon pero kanya naman trabaho lang. Galing yan sa Clark, tapos naging DOTR Secretary, ngayon Public Works Secretary. Masipag po yung mamang yan. Madaling araw pa lang, magang umaga yan, ikot na ng ikot sa lahat. Iikutin niya, sabi niya kahapon, iikutin niya ang lahat ng probinsya at rehiyon na mayroong ongoing project ang pamahalaan. Kung anong ginawa ng Pangulo na umikot, siya mismo ang iikot. Kaya umasa na tayo, mas maraming madidiscover si Secretary Dizon na kapalpakan ng Department of Public Works and Highway, Provincial at Regional Director at District Engineer. Kasi yan si Secretary Dizon, hindi yan naniniwala sa mga report lang. Gusto niya aktual na kanyang makita. Nakita mo yun nung ilang buwan lang siyang Secretary ng DOTR. Di ba? Pati yung mga violations sa traffic, nakikita niya kasi nasa kalye siya. Walang ginawa niya kundi utusan ang LTO at LTFRB na gawin ng trabaho. At din daming kapalpakan. Pati yung Philippine Port Authority, pati yung Marina,
pati yung lahat kasi napakalawak. Iniikot niya buong Pilipinas, pati mga airport. Yan din ang asahan nyo. Baka mas doble pa. Kaya lahat ng mga palpak na project mas madidiscover kasi malahawakan ang kanyang gagawin. Yun ang sinasabi niya. Araw-araw lalabas siya ng opisina para i-surprise, visit, inspection. Kaya marami talagang mapapahiya na mga opisalis ng DPWS na nagtatabaan, pasintabi na, naglalakihan, kumakapal ang bulsa, pati mukha makapal dahil sa nagkakamal ng pera pero walang project na matino na ginawa dahil ibinubulsa ang malaking bahagi at kung minsan nga ghost project, walang project, ubos ang pera ng mamamayang Pilipino. Napakatindi niya. Kaya suportahan po natin mga kaibigan. Kilala ko si Vince Dizon, magaling at masipag, seryoso magtrabaho. Pag yan ikinuha ng kahit na anong gobyerno, trabaho lang. Kinuha yan ni Digong Duterte. Matagal na tauhan ni Duterte yan. Kung saan na-appoint yan. Kaibigan niya nila Cayetano at nina Bongo at nina Bato. Pero ang kanya trabaho lang. Pero kahit na siya identify sa kabila before, ngayon ay nasa Marcos administration dahil nakita ng Pangulong may sipag, may prinsipyo at handang magtrabaho sa abot ng kanyang kakayanan. Kaya ngayon dalawang order niya, positibo kaagad. Bakit nga naman magpapaimbestiga? Bakit nga naman bakit may papaubaya ang investigasyon sa mga taong sangkot sa kalokohan at katiwalian? Anong resulta niya? Tamang-tama po yung galaw. So ayan po yung ating aabangan. So kahapon ay opisyal na ho siyang may hawak ng departamento. Noong isang araw na numpa, tapos turnover na, siya na po ang may hawak. Lahat ng pinagre-resign dapat mag-resign. Effective immediately pinagre-resign. So marami mababakante. Yung mga matitinong district engineer, matitinong engineer, yan po ang ilalagay sa iba't ibang posisyon. Kukuha din siya ng magagaling na mga tao para maging undersecretary, assistant secretary, o iba pang posisyon sa departamento. Yan ang ating abangan. Actually, hindi lang po yung mga YOSEC sa tungkol sa mga project, yung tungkol sa mga planning, lahat ng klaseng YOSEC pinagre-resign at ASEC. So, walang natira. Mula kay Secretary Bunuan hanggang sa mga engineer, sa district engineer, lahat yan papalitan. Marami-rami po yan. Baka hindi lang 1,000 tao yan na pinagre-resign. Sa dami po at laki ng bansa. Luzon, Visayas, Mindanao po ang pinagre-resign. Ganyang kalawak ang operasyon. At hindi ibig sabihin sila pinagre-resign or nag-resign, tapos ng problema. Hindi. Mag-uumpisa ang investigasyon ng Independent Commission. Doon tayo magtiwala. Doon sa Senado, Kongreso, kaduda-duda na ang galaw yung Independent Commission. Kaya nga independent na binubuo ng magagaling na abogado at mga retiradong justices ang pinili ni Pangulong Marcos Jr.